Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ang tatalakayin pa rin natin ay patungkol sa Kitab at-Tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ngayong araw o hapon ay tatalakayin natin ang tungkol sa babun ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Babun ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Ibig sabihin, ito ang panawagan, ad-du'a ang panawagan sa pagpapatunay na walang ibang Diyos kundi ang Allah lamang. Wa qawlillahi ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa surat Yusuf, sabihin mo o Muhammad, o sabihin mo sa kanila o Muhammad, ito ang aking pamamaraan na ako ay nag-aanyaya tungo sa pagsamba sa Allah. Ad'u ila Allah, ad'u ila Allah. Ibig sabihin, ako ay nag-aanyaya sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, na ako ay nakatitiyak sa katibayan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay nakatitiyak sa katibayan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako at ang sinumang susunod sa akin. Wa man ittaba'ani, ako at ang sinumang susunod sa akin, sabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong sinabi ng Allah na aya mula sa Quran ay patunay lamang na ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pamamaraan niya sa panawagan o pagpapatunay na walang ibang Diyos kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang anyayahan tayo na sambahin lamang ang kaisahan ng Allah. Ito ang pinakaunang ginagawa ng ating mga propeta, ng mga sugo ng Allah, na sila ay nag-aanyaya patungo sa kaisahan ng Allah, patungo sa pagsamba sa isang Diyos lamang na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, isa ito sa malaking obligasyon natin na kinakailangan. Tayo dapat ay laging nag-aanyaya patungo sa kaisahan ng Allah. Sa mga hindi nakakaalam, mga hindi Muslim, dapat tayo ay nag-aanyaya patungo sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, na dapat tayo bilang isang Muslim, isa ito sa malaking obligasyon natin na kinakailangan sa atin, ang pag-aanyaya patungo sa pagsamba sa kaisahan ng Allah lamang. Gaya ng sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala la, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhu nang isugon ng propeta ng Allah si Mu'adh sa Yaman. Nung isugon niya si Mu'adh radiyallahu anhu papuntang Yaman, inihabilin sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ati qauman min ahli al-kitab. Sinabi ni Propeta Muhammad, sa sandaling sapitin mo ang lahi ng aklat, yung mga ahlul kitab, yung mga Hudyo, mga Kristiyano, mga Pagano. Ito ang tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga naparatnan ng mga kasulatan, na unang kasulatan, ngunit binago nila ang mga kasulatan na ito. Kaya sabi ni Propeta Muhammad, dating ka sa kanila, sa mga ahlul kitab na ito. Kaya anong sabi ni Propeta Muhammad? Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Ibig sabihin nito na sinabi ng ating mahal na propeta, ang unang dapat mong gawin ay manawagan sa kanila sa pagpapatunay na walang ibang Diyos kundi ang Allah lamang. Manawagan sa kanila na patunayan na ang Allah ang siyang nag-iisang Diyos lamang. Wala nang ibang Diyos na karapat-dapat na sambahin maliban lamang sa Allah. At ito dapat, sinabi ni Propeta Muhammad, ang unang ituturo mo sa kanila, unang itatawag mo sa kanila ang patungkol sa pagpapatunay na walang ibang Diyos maliban sa kaisahan ng Allah lamang, sa nag-isang Diyos lamang na ang Allah. Okay? So yun ang unang sinabi na sa kanya ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi riwayatin, ila ay yuwahhidallah, ila ay yuwahhidullah. Ibig sabihin na ayon sa isa pang ulat, manawagan ka sa kanila na isagawa ang pag-iisa lamang ng Allah. Ay yuwahhidullah, ibig sabihin ang
sambahin ang Allah na nag-iisa lamang. Wala nang ibang sasambahin. Wala nang ibang Diyos, Panginoon, na karapat-dapat sa pagsamba maliban lamang sa Allah. Ila ay wahidullah, isa lamang Allah subhanahu wa ta'ala. فإنهم أطاعوك لذلك sabi ni Propeta Muhammad فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Ibig sabihin ng ating mahal na propeta na sinabi nito, kapag sumunod sila sa iyo, yun, فإذا أطاعوك لذلك فإنهم أطاعوك لذلك, sabi ni Propeta Muhammad, pag sumunod sila sa iyo, ibig sabihin, tinanggap nila na walang ibang Diyos maliban sa Allah, ang siyang nag-iisang Diyos lamang, sinabi ni Propeta Muhammad, ipaalam mo sa kanila na inobliga sila ng Allah. Ibig sabihin ay inuutusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsala ng 5 ulit sa isang araw. Obligasyon ito, itong 5 ulit na sa isang araw, 5 ulit na salah, 5 salawat, 5 ulit na pagdarasal sa isang araw ay inobliga sa kanila, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din bilang pagpapatuloy na sinabi ng ating mahal na propeta, fa inhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sinabi ng ating mahal na propeta, kapag sinunod ka naman nila dito na nalaman nila ang patungkol sa 5 ulit na sala, ano yung mga nakakawalang bisa sa sala, ano yung dapat na gawin bago magsala, ano yung kasuotan sa sala, anong lugar ang maaaring isagawa ang sala, itong 5 ulit na sala, at ano yung pamamaraan nito, ilang mga rak'a ang bawat sala na ito, ano ang mga pangalan ng sala na ito, sabi ng ating mahal na propeta. Kapag sinunod ka nila rito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipaalam mo sa kanila na itinakda sa kanila ng Allah ang tungkulin ng pagkakawanggawa na ipapataw sa mayayaman sa kanila at ipamamahagi sa mahihirap sa kanila. Ibig sabihin, sila ay inuutusan ng Allah na magbigay mula sa kanilang mga yaman, mula sa kanilang mga kayamanan ng kawanggawa at ibigay ito sa mga mahihirap sa kanila. Isa sa aral na mapupulot natin dito, mga kapatid, sa pananampalataya ay kapag tayo ay magbibigay ng sadaka, ng kawanggawa, kinakailangan doon natin ito ibibigay sa mga taong malalapit sa atin. Ibig sabihin, mga kapitbahay natin, mga kababayan natin, kalugar natin, doon natin sila dapat ang unahan natin bigyan ng kawanggawa natin, ng mga sadaka natin bago tayo lumabas sa ibang lugar, ibang bansa, no, o ibang lugar, no, o ibang bayan. Kaya nangahulugan dapat una ito, o di kaya ay dapat sa mga kapitbahay muna natin, sa kanila natin ipamimigay sa mga mahirap sa kanila. Kung walang mahirap doon sa mga kapitbahay mo, malalapit sa iyo, ay saka mo ibigay doon sa mga ibang bayan. Gayon din bilang pagpapatuloy na sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inhum ata'uka lidhalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Ibig sabihin nito na sinabi ng ating mahal na propeta, kapag sumunod sila rito, sinunod kanila dito, sinabi ni Propeta Muhammad, huwag mong gagalawin ang iba pa nilang ari-arian. Huwag mong gagalawin ang iba pa nilang ari-arian, sinabi ng ating propeta, sinabi ng ating mahal na propeta, wattaqi da'watal madhlum, at gayon din na sinabi ng ating mahal na propeta, at asikasuhin mo ang daing ng mga dumanas ng kawalang katarungan. Ang daing, yung kahilingan ng mga dumanas ng katarungan, ng kawalang katarungan, ay asikasuhin mo sila, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at katakutan ang kanilang mga dua sa Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, sinabi ng ating mahal na propeta, sapagkat sa pagdulog nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin sa pagdua nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang pagpapaubaya ni paghadlang ang kanilang dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang dua ng mga nawawalan ng katarungan, yung mga naaapi, ang kanilang panalangin sa Allah ay laysa bainaha wa bainallahi hijab. Walang harang ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Direkta ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katakutan ang kanilang panalangin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ito ay nulat ni Bukhari at ni Muslim. Gayon din, walahuma an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar. Sinabi rin ni Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu,
sa labanan sa Khaybar ay ipinahayag daw ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'atiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Ibig sabihin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukas, sabi ni propeta Muhammad, ay tiyak na isasalin ko ang watawat sa isang tao na nagmamahal at minamahal ng Allah at ng kanyang propeta. Minamahal ng Allah at ng kanyang propeta. Isasalin ito sa kanya ang watawat, itong taong ito. Sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaftahu Allah ala yaday, na nangangahulugan na ipagkakaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay. Ipagkakaloob sa kanya ng Allah ang tagumpay sa kanyang kagrupo. Ibig sabihin, ipagkakaloob ng Allah ang tagumpay sa kanyang hukbo, sa kanyang grupo, ang tagumpay dahil sa ayon sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nangahulugan na itong taong ito ay ipagkakaloob sa kanya ng Allah ang tagumpay sa isang hukbo. Kaya yung mga tao, fabatan nasu yadukuna laylatahum, itong mga taong ito, nung sinabi ito ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magdamag silang nag-isip ang mga taong ito kung kanino kaya isasalin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhum yu'taha, kanino kaya ito isasalin ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang watawat na ito, sapagkat ang pagsalin sa watawat na ito sa taong ito ay katunayan na isang malaking karangalan. Kaya sila ay inaasam nila na isa sa kanila ang masalinan ng watawat na ito mula sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat isa itong malaking karangalan nga kapag ito ay naisalin sa isang tao o isang lalaki. Kaya falamma asbahu gadan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju ay yu'taha. Ibig sabihin na sinabi ng ating mahal na propeta, kinabukasan lahat sila ay nagtipon sa harap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bawat isa sa kanila ay humihiling na isalin sa kanya ang watawat. Bawat isa sa kanila ng mga kalalakihang ito, ng mga sahabang ito, ay humihiling na sana sa akin isalin ni propeta Muhammad ang watawat na ito, sapagkat isa itong malaking karangalan nga para sa kanila. Kaya dahil doon, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, ayna Aliyun bin Abi Talib. Nawala si Ali. Ibig sabihin, habang nakatayo ang mga tao na yun, ay pinaghahanap ni propeta Muhammad ang isang lalaki, at yun si Ali. Nawala sa harapan niya. Wala si Ali sa kanyang harapan. Kaya tinanong niya kung saan si Ali radiyallahu an. Kaya faqila, sinabi nila, huwa yastaki ainihi, ibig sabihin nito na si Ali ay mayroon siyang karamdaman sa mata. Fa-arsalu ilayhi fa-utiya bih. Ibig sabihin ng sinabi nito, pinatawag ng propeta si Ali ibn Abi Talib, at pagkatapos nito ay fabasaka fi ainihi wa da'ala. Ibig sabihin nung napunta si Ali radiyallahu anhu sa harapan ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung humarap siya sa kanya, ay pinahiran niya ang kanyang dalawang mata niya. Pinahiran ni propeta Muhammad ang dalawang mata ni Ali radiyallahu anhu, at umusal siya ng dalangin o nagdua siya para sa kanya, para sa pagkawala ng karamdaman ni Ali sa mata, para mawala yung sakit ni Ali sa mata, ay nagdua si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanya. Kaya ang nangyari pagkatapos nito, fabara'a ka'an lam yakun bihi waja', at pagkatapos nito ay kumbaga ang mata ni Ali radiyallahu anhu ay gumaling ang karamdaman ni Ali radiyallahu anhu, at pagkatapos nito fa'atahu ar-raya, at isinalin sa kanya ang watawat. Pagkatapos ng pagsalin sa kanya ni propeta Muhammad ng watawat na ito, faqal, at sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Ibig sabihin na sinabi ni propeta Muhammad, humayo ka sa mga tao ng maluwalhati, ng maluwag at mahinahon. Sinabi ni propeta Muhammad, humayo ka sa mga tao ng maluwag at mahinahon. Sinabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma, sabi ni propeta Muhammad, thumma ud'uhum ila al-Islam. Sabi ni propeta Muhammad, pagkatapos nito, sabi ni propeta Muhammad, pagsapit mo sa kanila, ay tawagin mo sila sa Islam. Ibig sabihin, ipangaral mo sa kanila ang Islam. Ipaliwanag mo sa kanila ang Islam.
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. At gayon din sinabi ni Propeta Muhammad, ipabatid mo sa kanila ang mga tungkulin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipabatid mo sa kanila ang mga tungkulin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din bilang pagpapatuloy, fawallahi la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Fawallahi la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ibig sabihin nitong sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipabatid mo sa kanila ang mga tungkulin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fawallah, sabi ni Propeta Muhammad, la ay yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ibig sabihin nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uali sa pamamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ikaw ay mayroong napatnubayan na isang tao lang sa pamamagitan mo, napatnubayan mo ang isang tao sa pamamagitan mo ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay katunayan na mas mahalaga ang gawaing ito, sinabi ni Propeta Muhammad, kaysa sa lahat ng pinakamahusay na hayop na baka, itong sinabi ng ating mga scholar, o di kaya na kamilyo sa buong mundo. Ibig sabihin, kung ano yung pinakamahal sa panahon ni Propeta Muhammad, tinukoy niya yung khairul laka min humrin na'am, sapagkat yung humrin na'am na ito, isa ito sa mga hayop na pinakamahal sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi niya, isa man lang ang magabayan mo patungo sa Islam, tunay na mas mainam yung ginabayan mo yun, isa lang, na napatnubayan mo ayon sa kagustuhan ng Allah. Napatnubayan mo ang isang tao na yun, na napamuslim mo, katunayan na mas mainam yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anumang bagay na pinakamahal sa panahon ngayon ay mas mainam ang nagabayan mo nakagabay ka lang ng isang tao papunta sa Islam. Ibig sabihin, napaliwanagan mo ng Islam, tinanggap niya ang Islam, isinabuhay niya ng tama ang Islam sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung isang tao na yun, kahit isa lang, ay nangangahulugan na mas mainam yun kaysa sa anumang pinakamahal na bagay dito sa mundo. Subhanallah. Ganun kalaki ang gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mayroong napatnubayan patungo sa pananampalatayang Islam at nagsabuhay sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagsabuhay ng pananampalataya sa pamamaraan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay nangangahulugan, mga kapatid, sa pananampalataya, na kapag tayo ay magdadakwa, magpapahayag ng Islam, ang una nating gagawin ay ang ipaliwanag sa kanila ang doktrina ng kaisahan ng Diyos. Ipaliwanag natin sa kanila ang doktrina ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat yung mga ahlul kitab ay naniniwala rin sila sa pagsamba sa nag-isang Diyos. Naniniwala rin sila sa nag-isang Diyos. Naniniwala rin sila na ang Diyos, ang nag-isang Diyos ang siyang lumikha sa kalangitan at kalupaan. Naniniwala rin sila na lahat ng bagay dito sa mundo ay linikha ng nag-isang Diyos. Kaya nga lang, ang problema ay kung patungkol sa ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa kaisahan ng Allah, ay dito tayo nagkakaiba. Dito napaka layo ang ating akida, ang ating paniniwala sa kanila patungkol sa kaisahan ng Diyos, patungkol sa doktrina ng kaisahan ng Diyos sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nangangahulugan na ipaliliwanag mo sa kanila ang kaisahan ng Allah. Yun ang pinakaunang gagawin natin bago natin sila turuan ng pagsasala, ng pagbibigay ng kawanggawa o anumang mga bagay na gusto nating ituro sa kanila. Ang dapat na ituturo natin sa kanila ay ang sumamba lamang sa kaisahan ng Allah na siyang lumikha sa lahat. Paniwalaan ito, tanggapin ito ng kanilang mga puso na mayroong kaalaman at walang pag-aalinlangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.